55 ng umaga ang ating oras mga kabayan Philippines. Standard time sa pagpapatuloy ng ating mga balita. Maring kinundina ng Office of the Vice President o VP ang mga kumakalat na mga fake news hinggil sa kanyang pagre-relax umano sa beach na nasa Calaguas Island, Camarines Norte. Sa isang payag, isinisi ng OVP ang mga litrato sa peking media releases para lamang sa clickbait at upang kumita. Nilinaw din nito na hindi totoong nasa beach si VP Sara kahapon sa kasagsagan ng plenary debate sa Kamara para sa proposed budget ng kanyang opisina. Nakisalamuha umano si Duterte sa mamamayan ng Vinson at Dait sa Camarines Norte at Legazpi City sa Albay o Legazpi City sa Albay. Iginit ng OVP na madali namang kumpirmahin ang aktibidad ng Vice Presidente sa social media post ng mga presidente sa o bilang pagtutid ng mga residente sa nabanggit na lugar. Buwelta pa ng OVP sa media, sinisira umano ang reputasyon ng pangalawang Pangulo sa pamamagitan ng paglathala ng storya na nasa beach ito kaya dapat na maging mapagmantyag ang publiko. Umagang balita sa Kings Radio. Samantala mga kabayan, sa dagdag ng balita, formal ng pinirmahan ni Department of Education Secretary Sani Angara ang DepEd Memorandum No. 49 Series of 2024. Layo ng kautosang ito na madaliin ang pagbili sa mga textbooks at learning tools na siyang gagamitin ng mga mag-aaral at guro sa taong 2025. Ayon kay Secretary Angara, ang mga kagamitang ito ay may malaking kontribusyon sa kalinangan ng mga mag-aaral at sa sektor ng edukasyon sa Pilipinas. Bukod dito ay makatutulong din ito upang maihatid ng mabilis at napapanahon ang mga kagamitan ng mga guro at mag-aaral sa mga malalayong lugar. Samantala, sa kabila ng pagpapabilis sa proseso nito, sinabi ng ahensya na dadaan pa rin ito sa tamang proseso. Iniulat naman ng ahensya na sa Oktubre 2024 na sisimulan na ang bidding para sa naturang mga kagamitan. Sa Kings Radio. Nagpaalala ngayon si Philippine National Police Chief General Romel Francisco Barbel sa mga kapulisan na huwag hayaang maimpluwensyahan o magamit ng mga politiko habang nalalapit na ang paghain ng COC sa darating na October 1 hanggang 8 para sa 2025 midterm election. Sa isang statement, inatasan ng PNP Chief ang lahat ng local police units na manatiling mapagbantay at gampanan ang kanilang tungkulin na mahusay sa ilalim ng Quad Principle at tiyakin ang kaligtasan ng publiko. Pinaalalahanan din ni General Marbel ang bawat opisyal na ang pagiging neutral sa politika ay isang pangunahing responsibilidad. Ipinunto din niya na ang kanilang tungkulin ay pairalin ng batas at kaayusan na walang bias o political partisan at sinabing ang sinuman na masasangkot sa partisan activities ay tutugunan ng naaayon. Naatasan din niya ang PNP na protektahan ang demokratikong proseso at hindi ang pakikilahok dito. Kaugnay nito, binigyang diin ng PNP Chief na anumang uri ng political interference, direkta man o hindi, ay agad na tutugunan ng kaukulang aksyon. Nagpaalala din ito sa kapulisan kaugnay sa kanilang tungkulin na siguraduhin ang mapayapa, maayos at ligtas na halalan gayon din sa publiko na makipagtulungan sa mga otoridad at i-report ang anumang irregularidad sa law enforcement personnel. Umagang balita sa Kings Radio. Samantala mga kabayan, bilang pahuli sa ating balitang pambansa, agad na nagsagawa ng patrol operation sa Escuda Shoal ang barkong ipinalit sa BRP Teresa Magbanwa ayon sa Philippine Coast Guard. Bagaman hindi pa pinangalanan ang naturang barko, sinabi ni PCG spokesperson Rear Admiral Armand Balillo na nagsagawa na ng ilang serye ng patrol operations ang naturang barko sa palibot ng Bahura. Ayon kay Balilo, tuloy-tuloy ang sasagawang patrol operations upang matiyak na hindi mapapabayaan ang Escuda. Una nang sinabi ng PCG na may ilang mga Chinese vessel na nagkumpulan sa Escuda Shoal at mistulang nag-abang umano sa posibleng pagdating ng kapalit ng Magbanwa. Gayunpaman, pinatay umano ng ipinalit na barko ang Automatic Identification System o AIS transporter dito habang papalapit sa Bahura hanggang sa tuluyang makapasok dito. Maalalang sinabi rin ni National Maritime Council spokesperson Vice Admiral Alexander Lopez na hindi na i-anunsyo ng bansa ang mga ship detail na ipapadala sa naturang lugar upang maiwasan ang tuloy-tuloy na pagharang ng China. Umagang balita sa Kings Radio. Oras na natin ganap ng impunto alas 7 ng umaga, Philippine Standard Time. Dumako na tayo sa mga nakalap ng mabalita na mga kasamang Kings Radio reporter sa buong kapulan ng Mindanao sa ating naman pong Balitang Mindanao. Sa ating pong Balitang Mindanao mga kabayan, abay dalawang buwang suspension order versus Misamis Oriental Town Mayor. Sinasabing politically motivated daw. Ditali na report mula kay Edgar Kabanyog. Mindanao. Na politika na umano ang kabit
Kapitolyo o probinsya gamit ang reklamong administratibo ni kinugitan Vice Mayor Tomas Zarate laban kay Mayor Danilo Lagbas Jr. Ito ay matapos malaman na si Lagbas ay babangga sa pagkagobernador laban kay Gobernador Peter Onabia sa 2025 eleksyon ng lalawigan. Nabigla umano si Mayor Lagbas sa ipinalabas na suspension order habang nag-uusap pa sila sa mga taga-provincial government kung ano mga kaso ang bagay na ihabla laban sa may-ari ng gagawing pantalan. Dagdag nito, klaro umano na politically motivated ang suspension order dahil hindi pa umano siya ang mayor sa gagawing pantalan, ngunit siya na ang pinunteriya sa paratang na wala umano siyang nagawa sa nasabing proyekto. Una nito, sinabi ni Misamis Oriental SP Board Member Gerardo Sabal III na umaksyon lamang umano sila sa reklamo ni Zarate laban kay Lagbas, rason na 12 silang pabor sa grupo na pinangungunahan ni Vice Governor Jigjag Pelaez. At yan ang Balitang Mindanao. Edgar Cabanyog para sa Umagang Balita sa Kings Radio. Samantala mga kabayan, sa dagdag na Balitang Mindanao, nahuling nagtitinda ng bonsai dyan sa Jensan City. Abay, kinasuhan na. Alamin natin ang follow-up report ng ating kasama, si Marcel Bayuna. Sel, balita mo yan. Inasuhan na Environmental Authority sa Jensan ng 2 katao na aktong pagbebenta ng bonsai. Matapos mabawi sa 2 ang 8 na illegally harvested na bonsai tree sa Barangay Bawing, Jensan City. Nahuli ang 2 sa pamagitan ng entrapment operation matapos na aktuhan na nagbebenta ng bonsai. Sa impormasyon ng Department of Environment and Natural Resources, SOC Sergeant DNR 12, ang mga bonsai trees na kinumpiska ay ang mga mulabi species na kasama ito bilang endangered species. Ang operation ay sinagawa ng DNR 12 kasama ang Criminal Investigation and Detection Group CIDG. Ayon sa mga otoridad, ang 2 ay matagal na nilang minomonitor, halos ilang linggo na rin hanggang sa naktuhan nila ito. Maalalang nagbebenta sila ng mga bonsai sa pamamagitan ng social media platform. Iilan umano sa mga puno ang ilang dekada na ang tanda. Haharap ngayon ang 2 sa kasong Republic Act No. 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Ang nasabing batas ay nagbabawal sa illegal collection, transport at pagbebenta ng wildlife species at may multa at maaring makulong. At yan ang report, Maricel Bayuna para sa Umagang Balita sa Kings Radio, Balitang Mindanao. Balitang Mindanao. Balitang Mindanao nyo na pakinggan natin sa atin ng EG Pure Iron Chewable Tablet. Mga kabayan, pang patanggal po sa mga lasang may kalawang na inumin natin. Minsan may kalawang ho ang tubig na iniinom natin. Andyan po si EG Pure Iron Chewable Tablet. Mabibili sa mga suking butika over the counter nationwide. Balitang Mindanao. At ngayon, dumako naman tayo mga kabayan sa iba pang balita sa atin namang Balitang Balitang Ibayong Dagat. Sa balitang Ibayong Dagat, mas dinoble ng Israel ang kanilang airstrike sa Lebanon. Ayon sa Israel Defense Forces na kanilang tinamaan ng higit na 1,100 na targets gamit ang mahigit na 1,400 na mga missiles at armas sa southern at eastern Lebanon. Gamit ng mga drones at eroplanong pangdigma ay sinagawa ng Israel ang 50 na atake. Tinamaan nila mga gusali, sasakyan at mga opisina sa Lebanon. Nanawagan naman ng maraming bansa na dapat ay gumawa na ng hakbang ang United Nations para mapababa ang kaguluhan sa Lebanon. Mayroon ng higit 360 na po ang nasawi sa Lebanon, kung saan kinabibilangan ito ng mga bata at maging ang mga kababaihan at mga matatanda. Kinundi na rin ng grupong Save the Children ang dumaraming bata na namatay dahil sa airstrike ng Israel. Tiniyak naman ni US President Joe Biden na gumagawa ito ng paraan para tuluyang maibsan ang tensyon sa pagitan ng Israel at Lebanon. Ipinaliwanag naman ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi nila target ang mga mamamayan ng Lebanon at sa halip ay tayang Hezbollah. Dapat anya na maliwanagan ng mga mamamayan ng Lebanon na ginagamit sila ng Hezbollah para maging human shell. Samantala mga kabayan, bilang panguli sa ating balitang Ibayong Dagat, magpapadala ang US ng mga dagdag na sundalo sa Middle East. Kasunod dito ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Lebanon at Israel. Kinumpirma ito ni Pentagon spokesman Patrick Ryder, subalit hindi na nagbigay pa ng ibang detalye kung ilan ang kanilang ilalagay. Sa kasalukuyan kasi ay nasa 40,000 mga sundalo na ang nakatalaga sa nasabing riyon. Ang nasabing dagdag na bilang ay bilang tugon o tulong sa mga personel nila na kasalukuyang nasa riyon. Balitang Ibayong Dagat. Balitang Ibayong Dagat, inyong napakinggan at sa atin ng SED Marketing, ang tagagawa ng Panyawan Liniment Oil at Panyawan Capsule.
Mabibili po yan sa mga suking butika o sa inyong mga lugar. Ay yan po ay gawa ng SED Marketing. Tatak SED Marketing. Tatak SED Marketing. Balitang Ibayong Dagat. Ibayong Dagat. Yan po mga kabayan, ating balitang Ibayong Dagat. At dumako naman tayo mga kabayan sa ating balitang Sports. Pampalakasan mga kabayan, sa ating balitang Pampalakasan. Sports. Ngayon. Blackwater Import George King nais na makipaglaro makapaglaro sa Gilas, Pilipinas. Alamin natin ang sports mula Sports. kay Edgar Cabanyug. Naghayag ng interest na makapaglaro sa Gilas, Pilipinas si PBA Import George King. Matapos ang nagawang 64 points noong Lunes ng gabi ay hindi nagdalawang isip ang American basketball player na makapaglaro sa Gilas, Pilipinas. Dagdag pa ng 30 anyos na si King na gaya ni Justin Brownlee ay kaya rin niyang dalhin ang bandila ng Pilipinas sa mga international games. Subalit ayon kay Gilas coach Tim Cone na matatagalan pa ang nasabing request dahil sa naghihintay pa ang approval ni na Angelo Coami at Bini Boatwright para sa kanilang naturalization process. At yan ang balitang pampalakasan. Edgar Cabanyug para sa umagang balita sa Kings Ngayon. Balitang pampalakasan nyo na pakinggan at sa ating mga kabayan ng Grotol Mega at Grotol Syrup. Mabibili po yan sa mga suking butika over-the-counter nationwide. Pampalakas, pampadangkad, hindi sakitin yung mga anak at may booster po para sa kanila. Grotol Mega para po sa mga medyo maedad na. Grotol Syrup para po sa mga chikiting. Ulitin natin, available po yan sa mga butika over-the-counter nationwide. Sports. Ngayon. At dumako naman tayo sa atin namang Showbiz. Ngayon. Samantala mga kabayan, sa ating balitang showbiz, Rhea Atayde nagsilang na sa kanilang panganay ni na Sanjo Marudo. Alamin natin ang detalye ng balitang showbiz mula kay Maricel. Isinilang na ng aktres sa Rhea Atayde ang pangalan nila ng asawang si Sergio Marodo. Sa social media account ng aktor ay pinakita na nasa delivery room na ng isang hospital ang asawa. Nirepost naman ng ina ng aktres na si Sylvia Sanchez ang post ni Sancho na masayang ipinamalita sa mga followers na isa na siyang lola. Bumuhos naman ang pagbati mula sa mga kasama nila sa showbiz. Magugunita noong Marso ay kinasal ang dalawa matapos ang ilang buwang magkasintahan. At yan ang showbiz balita, Maricel Bayuna para sa umagang balita sa Kings Radio. Ngayon. Showbiz balita nyo na pakinggan natin sa ating mga kabayan ng Brain Health Capsule. One capsule before bedtime, meron anxiety at meron insomnia, hindi makatulog, maraming iniisip. Ano na namang, abay, mahirap po magkaroon ng stress. Huwag magpa-stress dahil ang stress ay nakakamatay.